Muling tinupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang obligasyong konstitusyonal sa pagdaos ng kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA sa joint session ng 20th Congress. Bukod sa mga tagumpay na nakamit ng kanyang administrasyon simula 2022, inilatag ng Pangulo ang mga komprehensibong plano para matupad ang minimithing bagong Pilipinas na mag-aangat sa kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Gayon din, binalaan niya ang mga sangkot sa iba't ibang katiwalian na hahabulin sila ng batas at papanagutin. Pinangunahan ng Pangulo ang paglulunsad at ceremonial turnover ng World Bank Group Philippines Country Partnership Framework for fiscal years 2025 to 2031. Nakapaloob sa naturang framework ang strategic approaches ng World Bank Group sa Pilipinas, partikular ang investments nito sa kalusugan, edukasyon, paglikha ng trabaho mula sa pribadong sektor, digitization at economic and social resilience. The CPF lays out a clear and strategic path for our next 6 years. It echoes the commitments that I shared yesterday during the State of the Nation address: better access to healthcare, stronger support for our students, more jobs and livelihood opportunities for our people. In parallel, the CPF has 3 outcome areas that support the Philippine Development Plan 2023 to 2028. Una, kalusugan at edukasyon, health and education. We are improving the delivery of public health services, especially in underserved areas, including Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Binubuksan natin ang mas maraming dekalidad na trabaho sa pribadong sektor. We continue to deepen our efforts to simplify business regulations, establish stronger infrastructure, and entice more investments. Ikatlo, pinapalakas natin ang kakayahan ng bansa na harapin ang mga sakuna at epekto ng pagbabago ng klima. We are preparing ourselves for the new normal and the effects of global climate change. We are modernizing our data systems, expanding social protection, delivering faster, more effective responses in times of crisis. Sa mga layuning ito, isinusulong natin ang mas responsable, tapat at mas maaasahang pamahalaan. Sa ating mga kababayan na dumadanas ng pagbaha, pagkasira ng kabuhayan, pagkawala ng tahanan at mga mahal sa buhay, patuloy po kaming maghahatid ng tulong upang muli tayong makabangon at makapagsimula. Together, we are shaping a bagong Pilipinas that is stronger, that is more inclusive, and that is more sustainable. A future where every Filipino has countless opportunities to live with courage, with confidence, and freedom. Pinamunuan ng Commander-in-Chief ang 67th Philippine Army Change of Command and Retirement Ceremony sa Fort Andres Bonifacio sa Taguig City. Ginawaran niya ng Presidential Legion of Honor ang outgoing Commanding General ng Philippine Army bilang pagkilala sa natatanging serbisyo at dedikasyon nito sa panahon ng kanyang panunungkulan. Gayon din, binati niya ang nahirang na Philippine Army Commanding General at inilahad ang kanyang marching orders.
Beyond the titles and respect that he has earned over the years, Lieutenant General Galido has defined his leadership through dedication and discipline. Under his watch, the Philippine Army has made great strides on and off the battlefield. Sa gitna ng labanan, armas ang inyong tangan upang ipagtanggol ang ating bayan. Ngunit, batid kong mas malakas ang inyong pagnanais sa paghihinahong pag-uusap at pagkakasundo. No Filipino desires peace more than a soldier who has to lay down his or her life for his duty. Lieutenant General Galido, mula sa puso ng sambayan ng Pilipino, maraming salamat. And I now welcome 67th Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio G. Navarrete. You will be assuming your role at a time when geopolitical tensions and global uncertainty are high. This will demand your vigilance and leadership to deliver clear direction and to show a firm commitment. But I have full confidence that under your command, the Philippine Army will remain steadfast, a pillar of strength and integrity, professionalism. Kaya't sa araw na ito, bilang inyong Commander-in-Chief, pinapangako ko na ipagpapagpatuloy natin at patitibayin pa natin ang ating sandatahang lakas. We will always make the Philippine Army ready, multi-domain capable. And of course, the center will be on our personnel as they are our strength on human capital development. We're already prepared with our experience on our internal security operations. We've been doing combat operations, defensive operations, and probably we'll just do some joint trainings. And of course, with our like-minded nations, we will continue to do exercises. Sa ating kasundaluhan, I assure you that the Army will always be for your welfare, your morale, and of course, you will always be mission ready. Pinasalamatan ng Pangulo ang outgoing ambassador ng Israel sa mga kontribusyon nito para lalong palakasin ang bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at Israel, lalo na sa agrikultura, edukasyon at kalakalan. Nagsagawa ng farewell call ang outgoing ambassador sa Pangulo sa Palasyo ng Malacanang. Nakipag-usap din kay Pangulong Marcos Jr. ang top executives ng Meralco Powergen Corporation at ACWA Power para sa patuloy na pamumuhunan sa renewable energy sa bansa. Patuloy na itinutulak ng pamahalaan ang pagkakaroon ng mas malinis, mas abot kaya at maaasahang enerhiya para sa lahat ng Pilipino. Sa pamamagitan naman ng phone call, tinalakay ng Chief Executive at ng German Chancellor ang iba't ibang larangan ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Germany. Kabilang dito ang defense at economic cooperation, regional issues at paglikha ng mas malawak na oportunidad para sa mga Pilipino. Nagtungo ang Pangulo sa Tampilisan, Zamboanga del Norte para alamin ang positibong resulta ng Starlink satellite internet service sa ilang mga paaralan. Nakihalubilo siya sa mga estudyante at nag-host ng virtual meeting kasama ang mga mag-aaral mula sa 4 na paaralan. Lubos ang pasasalamat ng mga guro at pinuno ng mga eskwelahan sa internet service at smart television sets na ibinigay sa kanila dahil mas naging produktibo sila sa pagtuturo na nagdudulot ng mas malawak na kaalaman para sa mga estudyante. Malaki ang maitutulong ng internet
connection dahil malaman namin kung saan ano ang mga nangyayari sa buong mundo. Sayang masaya ako dahil magagamit yan sa mga guro dito sa Paaralan ng Kamol dahil nahihirapan sila. Yung iba, dinadala nila ang kanilang mga trabaho doon sa bahay, magawa ng lesson plan, mga instructional materials. Then, yung mga mag-aaral din, makatutulong din sa kanila na through internet connection, magkakuha sila ng kanilang assignment. Napakahalaga po ng presence ng ating Pangulo kasi nakapag-inspire po sa amin na kahit na nasa malayo kami, napuntahan pa rin niya kami. At yung Starlink po ay napakalaking tulong po talaga sa amin. Lalo na ngayon sa digital age, may mga report kasi na ibibigay madalian lang yung pagsabit at lalo na sa classroom setting natin. Yung mga teachers natin may TV na sila sa classrooms, may mga laptop sila. So kung ano may information na gusto nila kukunin sa internet para ma-introduce doon sa mga bata, madali nila na maibigay po. Sa ating pong Pangulo, salamat po talaga sa tulong na ito at tayo po ay makapag-compete talaga sa world stage po ng ating mga pagtuturo sa ating mga kabataan at nang hindi po mahirapan ang ating mga teachers din. Salamat po talaga sa ating Pangulo po. Isang malaking pagkakataon yon. Inspirasyon sa amin yan, lalong-lalo na doon sa mga taga-bundok at mga taga-bukid dito sa Zamboanga del Norte. Kasi hindi lahat ay binibigyan ng pagkakataon, lalo na kung gaano kalayo. May mga guro dito na 5 oras ang biyahe, may mga estudyante din, lalo na to last mile school ito, na oras-oras ang biyahe bago makarating dito. Yung makita namin, ang Pangulo kasama ang aming Secretary of Education, si Sec. Sani, ay isang inspirasyon sa amin yan. Na pagbutihin pa at suportahan ang 5-point agenda ng ating mahal na Pangulo. Ang bagong Pilipinas, ito yung serbisyo na nararamdaman mula sa itaas hanggang sa kabababaan, yung sa grassroots level. Yun talaga yung pinakamagandang nakita namin na yung nakita namin kung ano yung pagpupursige ng Pangulo na kasama yung, kasi dito sa Region 9, I'm talking about the whole region, meron kami ditong madrasa education, marami din kaming iPad. So ano to, multicultural. And nakikita talaga namin yung paano sinisikap ng pamahalaan sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kasama si Secretary sa Education, kung paano bigyan ng pansin at tuunan yung tunay na sitwasyon sa grassroots level, yung sa kabababaan. So, lalo pa kaming, para sa amin, ang serbisyo nararamdaman hanggang sa kabababaan. Ito na yung pagbibigay ng pagpapahalaga dun sa mga kabataan, dun sa mga bata. Palang nakita ko kasi kanina kung paano napaka-sincere nung paglapit ng mga bata kay Presidente. Ramdam na ramdam mo yung energy na wagas na wagas yung pagmamahal niya sa mga bata. So, pag yan naramdaman ng bata, Presidente, niyakap ako, hinawakan ako, lalaki siya na magiging mabuting Pilipino kasi alam niya, ang pinakamataas na pinuno ay binigyan siya ng pagpapahalaga. So sana kahit gaano kadami, we have 28 million Filipino learners. Hindi man mahawakan personal ng Presidente yan, sana sa mga programa niya, katulad na ipinakita niya dito sa isa sa pinakamalayo at remote school, madamayan ng bawat mag-aaral at gurong Pilipino. Iyan ang bagong Pilipinas. Muling namahagi ang Pangulo ng Patient Transport Vehicles o PTVs nang siya'y bumisita sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Mahigit 100 PTVs mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang ipinamahagi sa mga lokal na pamahalaan ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Lanao del Sur at Isabela City sa Basilan.
Nakapagbigay na kami ng since June of 2022, nakapagbigay ng PCSO ng 1,067 sa lahat ng mga ating LGU. At inuna namin, hindi namin muna prioritize yung mga lalaking lungsod, the big cities, because usually meron na silang mga facilities, hindi urgent. Yung mga maliliit ang inuna namin. Yung mga inumpisa natin 4th, 5th, 6th class na municipality. Then slowly we'll work our way back. And then patuloy pa rin ang bigay namin. Kasi yung ibang bayan, malaki naman talaga. Kailangan dalawa. So titignan na natin, adjust na natin. So ang minimum bawat bayan, bawat lungsod ay merong ganitong patient transport vehicle. Ang trabaho, ang dapat na iniisip ng gobyerno ay paano pag-aangin ang buhay ng bawat isang Pilipino. And that's what we are trying to do. Tulungan nyo kami. We will do this. Basta't magsama-sama tayo, magtulungan tayo. There is a lot that we can do. We have achieved a great deal. Pero patuloy pa natin and so that we can achieve some more. Today, magpapalabas tayo ng 106, magdi-distribute tayo. I'm not very certain, but we're nearing the 1,500 mark. No? Just yesterday, we approved again another batch of procurement. So definitely, we will be fulfilling our 100% distribution on all municipalities of the Philippines within this year, the midterm ng year. We will continue, ipagpapatuloy namin yung aming sinimulan at ang target namin na mabigyan lahat ng ambulansya, patient transport vehicle ang lahat ng munisipyo ay ipagpapatuloy namin hopefully within this year, in the middle of the term ng Pangulo, ay mabigyan na natin lahat ng mga munisipyo. So I think we're getting there at nakakatuwa kasi nakikita mo yung excitement din sa mga mayors na yung karamihan ay maraming hindi pa nakakatanggap ever since. No? Eh, yun ang gusto naman natin iparamdam na kahit sa kasulok-sulukan ng ating bansa, kailangan merong capability to move the patients, no, from their homes to the hospital or from one hospital to another. Yan naman ang natin medical mobility. Yan naman ang ating thrust dito with these ambulances. No? At yan ang binilin sa atin ng Pangulo na tulungan ng lahat ng ating mamamayan, lalo na sa pangkalusugan. Narinig natin ng SONA na ito ay punong-puno ng mga balita tungkol sa pagpapalakas ng ating healthcare system. Kami po ay nakikiisa rito at nagsusuporta sa pamamagitan ng pagpapalakas ng medical mobility yung function nila makapaglikas ng mga pasyente. Napaka-timely po ng pagbigay nito sa amin kasi ang Isabela City kasi in terms of laki ng area, we're almost twice the size of Quezon City. So yung area of coverage talaga at kahit na kasi isa sa mga tinutukan natin ay ang training at organizing ng ating community-based responders. So in terms of manpower, meron tayo pero kulang na kulang ho kami sa behikulo. Minsan pagka merong sa west at sa east na nangyari, maghihintayan pa po bago makarespond. So napaka-timely nito and also Isabela City kasi ang sentro ng buong Basilan. Kaya hindi lang ho mga taga-Isabela ang matutulungan natin at makikinabang, kundi yung buong Basilan province. Nagpapasalamat po kami sa PCSO for facilitating this and of course sa ating Pangulo, kay Pangulong BBM dahil talagang grassroots community level ho ang mararating ng tulong na to. Malaki talaga ang kakulangan, especially sa mga municipalities, lalong-lalo na sa mga malalayong municipalities. Ang mga sasakyan na ambulansya like ito, kaya malaking tulong itong patient transport vehicle, lalong-lalo na dito sa buong probinsya namin. Kasi mas gagaan po ang paghatid ng serbisyo, lalong-lalo na sa health services. So we have hospitals also, we have district hospitals. So malaking tulong na ito na maibibigay dito sa probinsya namin. Kaya it's very important na matutukan talaga ang health programs natin kasi marami pong nangangailangan ng tulong sa mga health services ang mga constituents natin, lalong-lalo na dito sa Zamboanga del Norte.
So kami po ay nagpapasalamat sa ating Pangulo, si President Ferdinand Bongbong Marcos sa pagbigay ng pansin. As he mentioned during his SONA, natutuwa rin kami kasi talagang marami siyang programa ngayon, lalong-lalo na sa health. Kaya we're hoping na matutuloy lahat ng mga pangako po ni President para po matulungan ang mga constituents namin dito sa buong probinsya sa Zamboanga del Norte at kasama na rin po sa buong region. Formal na inilunsad ni Pangulong Marcos Jr. ang programang Bayanihan sa Estero, Malinis na Estero, Pamayanan Protektado sa Pasig City. Inobserbahan niya ang cleanup drive sa Bully Creek at kinusta rin ang mga alinsabay na aktibidad sa 4 na iba pang lugar. Layon ng programa na linisin ang 23 estero sa Metro Manila na barado bunga ng basura, water lily at iba pa na nagiging sanhi ng pagbaha. We are here because we are launching the program that is really led by MMDA on what we call the Bayanihan Estero program, and what that essentially means, lilinisin natin itong mga estero natin. That's why we have encouraged this, kasama natin ang DOLE, of course the DILG, all our local government officials, and all the political leaders. Kailangan natin magsama-sama, magkaisa at pagtulungan ito. Dahil alam naman natin ang matinding usapan sa nakaraang ilang araw ay yung flood control projects. O sige, tinignan din natin yan. Kahit maganda na lahat ng flood control project natin, kapag ganito pa rin ang ating estero, wala rin, mababaha pa rin tayo dahil walang madaanan yung tubig, mababaw na yung tubig, kakaunti na lang ang dumadaan na tubig, pataas ng pataas ang level ng tubig. So, talagang kailangan bigyan natin ng pansin itong problemang ito. And this is our response. At maganda naman dahil mula nung inasimulan natin, there were 23 esteros that we wanted to clear. Bago dumating ang krising, nakapag-clear na tayo ng 1 dosena, 12 estero na nalinis na natin. Kaya't kahit papaano, nabawasan ang epekto. Wala tayong magagawa dahil sa dami ng bagsak ng tubig, Ngunit makikita natin kapag malinis ang mga estero, mabilis din mawala ang baha. Kailangan na talaga tayo mag-adjust sa climate change at kahit anong gawin natin, ay hindi natin mapipigilan ang tinatawag na climate change at ang pagbigat ng dating ng bagyo at pagdami ng pagbaba, ang dami ng pagbaba ng siltation at ang daming mga nagiging basura na hinaharang yung creek natin, sinisira yung mga pumping station natin. At yun ang isang malaking bahagi sa flood control na hindi pa natin naaayos. Ngayon na inaayos na natin. Well, ito naman ay, itong paglilinis natin ng estero ay hindi naman bago. Whole year round ginagawa natin. Pero this time, in-involve po natin ang LGU, barangay, yung community at mga volunteers. Dahil sa aming palagay, hindi lamang responsibilidad ng gobyerno na pangalagaan itong mga esteros natin.
Ano bang importance nitong esteros natin? Itong mga esteros po natin, ang nagko-convey ng tubig, ulan, mula sa pamayanan, papunta po sa ating mga pumping stations. Tulad po nitong lugar natin ngayon, kung saan tayo narito, ito po yung Bully Creek. 5 barangays po dito sa Pasig ang kanyang tinatraverse at iyan po ay nagko-convey ng tubig mula sa malaking portion ng Pasig papunta sa 3 pumping stations natin. Na kung hindi po makakaabot sa pumping station natin itong tubig ulan or tubig baha, ito po ay mananatili sa community. So, kailangan po talaga linisin natin, alisin natin yung obstruction para po malayang makadaloy yung tubig papunta sa pumping station at ma-pump out natin papuntang either Pasig River or sa Laguna de Bay. Maraming magtatanong bakit ngayon lang. Ka-acquire lang po kasi namin ng mga bagong equipments para po gawin na to by administration. So, instead na kino-contract out pa po natin yung paglilinis itong mga esteros na to, ay tayo na po mismo sa MMDA ang maglilinis kasama nga po yung private sector at yung mga volunteers.